Ang Pilipinas, isa sa mga bansa na may pinakamaraming batang bansot o kulang sa tamang taas. Ito ayon sa isang pag-aaral kung saan nasa ika-9 na pwesto ang bansa sa may pinakamataas na kaso ng stunting o pagkabansot sa buong mundo. Ang resultang ito, negatibong indikasyon na hanggang ngayon malala pa rin ang problema ng malnutrisyon na kinaharap ng maraming Pilipino. Kaya naman upang tugunan ito, isusulong na ng National Nutrition Council ang programang First 1,000 Days kung saan ang pagtutok sa nutrisyon ng isang bata magsisimula sa pagbubuntis pa lamang ng kanyang ina hanggang sa pagtuntong nito ng ika-2 taon. Pag ma-address mo ang nutrition needs ng bata at saka health needs ng bata during this period, first 1,000 days, maganda yung future niya. Ibig sabihin, lalaki siya ng maganda, maayos ang kanyang kalusugan, hindi siya mamamatay, hindi siya magiging sakitin, at gaganda ang kanyang mental capacity, educability, at magiging productive siya sa adult life. Optimal nutrition ang pangunahing pakay nito kung saan bukod sa prenatal care at nutrition ay tututukan na rin maging ang breastfeeding stages ng ina mula sa 6 na buwan ng sanggol. Ang naturang inisyatibo kabilang sa mas pinaigting na kampanya ng National Nutrition Council na tinalakay sa ginanap na biennial conference na dinaluhan ng higit sa 200 district at city nutrition program coordinators ng bansa. Sa kasalukuyan umano, hindi na sapat ang pagbibigay lang ng feeding sa mga bata, lalo na kung sa simula pa lamang ay malnourished na sila. Kailangan rin umanong isaalang-alang maging ang mga dumaraan sa teenage pregnancy. Pagpasok ng mga bata, kung sila ay malnourished, nung sila ay baby pa at saka preschool, kahit anong pakain mo pag sila ay school children na nasa eskwela na, hindi na siya magiging effective kung ang pag-uusapan ay pag-improve ng nutritional status. Iba kasi yung nabusog mo lang siya at iba rin yun sa nag-improve ba ang kanyang nutrition status dun sa pagpapakain intervention. Sa pagpasok ng taong 2016, inaasahang sisimulan na ang First 1,000 Days na programa ng NNC na target sa 50 munisipalidad. Kaugnay nito sa mga magulang, may apila rin ng NNC. Kung tayo po ay magulang, tayo ay modelo ng ating mga anak sa paghubog ng tamang nutrition, mga habits na tama. Pagkain ng prutas ay gulay at gulay ay napaka-importante. At yun, kung makikita ng ating mga anak ay hindi kailangang ibang ahensya o ibang tao ang magsasabi ron. Tayo ang magsasabi sa kanila. Samantala, isang Memorandum of Understanding naman ang nilagdaan ng DOH at Ad Standards Council katuwang ang FDA hinggil sa pagpapaigting ng monitoring ng mga advertisement na patungkol sa mga food at dietary supplements. Nakasaad sa naturang kasunduan na dapat na nakalagay sa mga advertisement at promotional materials ng food at dietary supplements ang Tagalog translation ng No Approved Therapeutic Claim. Ito ang mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ay kabilang na rin sa kampanya ng DOH para sa mga advertisement na umano'y cure-all ang ipinangangako. No herbal supplement gives a cure-all. So kung meron pong gamot o herbal supplement na nagpapromise ng cure-all, malamang po hindi po yan totoo. We should all guard against this because once the influencer people, andun po hindi lang yung sayang na gastusin, kundi pwede rin po magkaroon ng komplikasyon. Mary Ann Bastasa, News Team 13.